Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga pinalagpas ang mga kabalbalan at pagiging polboronic ni Kuting ng Norte na ito sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin makikita, matapos nga ang kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte ay talagang nagulantang nga ito nung lumabas si Kusiting at si Ka Eric at talagang ibinulgar ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang. Ang nagtakot dito si Kuting at nagtaka siya bakit nalik ang mga information at mga ebidensya na talagang iniingatan at tinatagong araw ni Kuting ng Norte na ito. Kaya naman talagang kinabahan ng todo-todo si Kuting ng Norte nang malaman na nagsalita si Kusiting at Ka Eric at talagang ibinunyag ang kanyang mga baho na tinatago sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ay hindi na makakatakas itong si Kuting ng Norte na ito dahil hindi nga tatantanan ng mabuting mambabatas at mga ebidensya na patuloy na lumalabas sa pagiging polboronic ni Kuting ng Norte. At higit sa lahat mga kaibigan, ang nakakalungkot pa dito ay hindi na nagagampanan ang kanyang tungkulin sa bansang Pilipinas. Banat nga ni VP Sara Duterte na dapat natin gawin at gampanan ang ating sinumpaang tungkulin at hindi lamang ang pera ang pinagbabasihan natin dito. Ngunit bakit kayong mga korap na mga opisyales ay pangungulimbat na lamang ng kaban ng bayan ang inyong ginagawa? Dito nga natin mapapatunayan na mas may pagmamahal si Vice President Sara Duterte kaysa kay Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang boses at paninindigan, dapat silang lumaya sa ating bansa. Yes. Sapagkat ang digmaan ay hindi po yan ang kultura ng mamamayang Pilipino. Just a reminder for everyone, we have a Q&A forum, no? Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa aming Zoom call, sa Facebook live comments, or sa YouTube, at we will get to your questions later. We are now on live, Daniel, no, with several platforms. Yes. Without much further ado, Daniel, first, introduce natin ang maglalagay ng konteksto kung bakit tayo nandito, ano pong kasaysayan ng pagtitipon na ito. Go ahead, Daniel. Let us welcome Ka Mentong Laurel, President of Asian Century Philippine Strategic Studies, the main organizer of this historic event, to give us a context of the forum today. Let us welcome Ka Mentong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isang di nabanggit po ay Mabuhay Online News. Si John Raimundo po kasama natin. Of course, Cathy Cruz, nakabati na. At kararating lang po ng Manila Times, si Ginoong Franco Barona. And who else did I recognize coming in? Okay. Good morning everybody! Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Unang obserbasyon ko po, Live po tayo guys, live! Unang obserbasyon ko po ngayong umaga ay yung ating pag-awit ng pambansang awit. At merong linya po doon na labanan natin, ang bayang Magiliw and so on. No? So, yung mga manlulupig, ang ating labanan, ingatan, pero isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sa sakupin ng Pilipinas ulit. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been Amerika. Sila po ang dumayo po rito,
nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Phil-American War. At itong alaala na ito ay pinipilit na burahin po ng ating malalaking media. Kaya po ang talagang nakikibaka po para sa malayang kaisipan ng Pilipino, makabayang kaisipan ng Pilipino ay itong mga vlogger sa harap po natin, yung mga independent media and information disseminators, yung ating independent scholars tulad ni Ginoong Romel Banlawi. Yun ang pinaka-peligrosong kalaban po natin. Yung nandito sa loob na niloloko ang sambayanan. Tandaan po natin yan at importante po kayo. Our international friends are also very important in helping the Filipino nation. 120 million of us here in this country explain to the world that we have both enemies, external and internal. We have the external enemies that portrays themselves as friends of our nation. We have internal enemies who portray themselves as nationalist patriots when they are serving actually the purposes of this foreign nemesis of the country. Unang-una po yan. Kaya po, pag ating naririnig ang ating pambansang awit, tandaan po natin kung lumilika ang ating local politicians ng kalaban na hindi po natin kalaban kundi kaibigan. Tapos yung kalaban po sa kasaysayan natin hanggang sa kasalukuyan, pinapalabas nila na kaibigan ng bansang Pilipinas. Okay, number 1. Number 2, ang pinakamalaking peligro, dalawang pinakamalaking peligro po sa bayan po natin, may hinaharap po ng 120 million 120 milyong Pilipino. Unang-una kagutuman, ngunit mas malala pa po doon sa peligrong yon ay yung hinaharap nating gera na ini-sponsor ng Estados Unidos sa buong mundo, pero dito sa Asia po ginagamit ang Pilipinas bilang mitsa. Kaya po meron tayong dinadaos ngayon na ating event ngayon, itong no to US BBM war, no to EDCA bases. At nabanggit po natin ang pangalan ni Blinken and ni Austin. Siguro sa inyong marami dyan ay maraming hindi nakakakilala dyan sa dalawang pangalang yan. Kasi yung si Blinken po ay US State Secretary. At yung si Austin, yung itim, yung po ang Defense Secretary ng Estados Unidos. Sila po ay darating bukas ng umaga. Sila ay magpupulong tapat po nila ang kanilang counterpart dito sa Pilipinas, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Defense Secretary Gibo Teodoro. Sila ay magmomoro-moro, poporma-porma na yung interest po ng Pilipinas ang kanilang babantayan. Moro-moro. Ngunit ang totoo po, itong mga pangkat na to ay ilang taon na po na nag-uudyok ng gera sa bansang ito at sa Asia. Tayo nagsimula po nitong kilusan laban sa gera, or what I call in English, we are engaged in a war against war. Tayo ay nasa isang gera laban sa gera. Napakarami pong pwedeng talakayin tungkol dito sa paksang ito. Wala na pong silbi ang gera sa modernong lipunan po ng sangkatauhan. Anumang pangailangan ng sangkatauhan, anong gutom ay kayang-kayang sagutin po ng siyensya o agham ng sangkatauhan. Wala na pong dahilan kung bakit magkaroon ng gera. Kaya po meron tayong mga gera po nung panahon ng mga tribo-tribo po tayo dahil maraming kamangmangan pa po. Bago po tayo nakadiskubre ng pagtatanim ng pagkain, agawan po ng mga bunga sa mga puno para pagkain, patayan, mga pagan tribes.
Natuto naman tayo ng agrikultura, nagtanim tayo ng palay, trigo, naging dahilan naman ng paggegera ay yung agawan ng lupain para makapagtanim para sa pagkain ng taong bayan. Ngayon po, pwede na pong magtanim, magpabunga ng mga pagkain sa mga buildings. Wala na pong dahilan na magpatayan para diyan sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero yung mga teknolohiyang yan ay pinipigilan ng mga may control ng teknolohiyang yan. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga trade wars, gera, at ng itong magandang distribution ng pagkain, teknolohiya at kaalaman ay mapigilan. So tayo ay ginegera po natin ang gera mismo. Hindi ang tao, hindi ang anumang bansa, ang gera mismo. Ayaw na natin sa gera at yan po ang pumipigil sa ating bansa na umunlad dahil merong nagkakalat na yung mga pananakot na may gerang darating dahil sa mga teritoryong agawan na wala naman po talagang katotohanan diyan. Gawa-gawa po ng malalaking media. Nilalason ang damdamin puso ng taong bayan laban sa isang bansa na 2,000 taon na po kaugnay ng Pilipinas, katulong ng Pilipinas, at hanggang sa kasalukuyan, babalikan po natin ang ilang mga balita tungkol dyan. So, nagsimula po tayo nung nakaraang taon, nung Mayo-Hunyo 2023, ng ating anti-EDCA motorcade caravan. By the way, sa kasalukuyan po, at this very moment, merong 50 tayo hanggang 100 kasama po na nagmamarcha galing sa Delta patungo rito. Mabuti, dumungaw ako sa bintana at humupa po yung ambon kanina at sana po ay nag-aaraw na ata sa labas, nakikita ko na umaaraw na. So maganda naman po at darating po sila. Pinareserva natin ng kaunting sandwich para sa kanila pagdating nila. At sila po ay may mga dramang gagawin po mamaya sa kalsada. May gawa po silang 3 napakalaking bomba para simbolo ng mga bomba na gustong ipasok ng Amerikano po dito sa Pilipinas. Mamaya may tatalakay po ako na pinasok na po nila ng missile launcher sa ating ilang mga US bases dito sa Tuguegarao, sa Cagayan Province, sa Norte, sa Ilocos, and so on. Pero itong next slide, are we ready? Good morning, Norma Jalava. Good So morning, nagkaroon Susan po tayo ng Aviles. anti-US BBM proxy war caravan nung nakaraang taon. 100 pong mga kasama po natin sumakay po sa mga 8 mga sasakyan at isang malaking bus. At sila ay lumakbay mula Maynila. Dala-dala po ang slogans po natin laban sa gera, laban sa military bases na yan. Dumaan ng Bulacan, dumaan ng Nueva Ecija sa puntod po ni General Antonio Luna. Dumaan po ng Isabela sa simbahan na kung saan tinatag ang Aglipayan Church na independent church po ng Pilipinas, hanggang umabot po doon sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Bilang pakita po ng ating protesta at pagkakaisa sa gobernador ng Cagayan Province na anti-US bases din po siya. So, yan po ang lumabas na balita po sa Manila Times noon. Anti-EDCA motorcade kicks off June 1st. Tayo ay nasa Hulyo na ngayon. Ang panauhin natin pong pandangal noon si Kit Tatad. Next slide please. Next slide. Yan. At ito po ay idinaos natin nung nakaraang taon sa Max Restaurant sa Quezon City Circle. At naging matagumpay po itong paglunsad na to, yung caravan na yon, at naging balita po nung mga linggo at mga buwan na sumunod. Dahil po kasabay po nito ay yung pagpapaigting naman po ng mga provokasyon laban sa China doon sa South China Sea na sponsored po ng mga Amerikano.
Ito po ang ilang mga senaryo doon sa caravan na yun po. Nagkaroon po tayo ng next slide please. Nagkaroon po tayo ng motorcade at bike caravan around Metro Manila, around the provinces hanggang Bulacan po. Dala-dala ang mga slogans na anti-war. At si Ginoong RJ Haveliana po, parating na po, galing sa marcha mamaya-maya lang po, ay magsasalita din po dito sa harap natin. At siya po ang organizer po nito, sila Nolan Tiongson and so on. Ito po yung susunod na slide po ang press conference at parang pagtitipon tulad nito doon sa Max Restaurant. Napakaganda po ng spirit at moral ng ating mga kasama noon. Ating binabalikan ito para makita po ninyo may kasaysayan po yung ginagawa natin itong araw na to dito sa nakaraang taon. Ito hindi po para sa mga panahon na ito na yun lang, kundi sa kasaysayan po ng bansa po natin. Marirecord po ito, matatala po ito na isang mahalagang kilusan na magsasaklolo sa bayan natin mula sa isang sakuna na walang anumang klaseng recovery. Kung sa Second World War nakarecover tayo, sa susunod na gera, kung hindi natin mapigilan, wala pong recovery. Mamaya ipapakita natin ang mga dahilan kung bakit natin sinasabi yan. Ito naman ang ating kilusan, ang ating anti-war caravan po na umabot sa Tugigaraw. Kapulong po si Governor Mamba, si Kaado Paglinawan, will you stand? Ang ating kinatawan doon. Stand up to be recognized, please. Stand up to be recognized, Ado. Yan si Ado. Matanda na yan. 76 years old na yan. Pero tuloy-tuloy na lumalaban po. Kaya po siyang kinatawan natin doon sa Tugigaraw. Nagka-stroke ako last year. Kaya hindi po ako nakasama. So si Governor Mamba po, ganadong supporter po ng ating laban sa gera. Ito naman yung susunod na slide po ay yung pagbisita po ng ating caravan doon sa puntod ni monumento ni General Antonio Luna sa Nueva Ecija. Dahil po anong kahulugan po ng pagbisita doon kay General Antonio Luna? Ang kahulugan po niya na yung anti-American war na nilunsad ng katipunan po laban sa Amerikano noon. Nakakalimutan po yan. Hindi po kaibigan ng Amerika ng Pilipinas. Kaya po tayo nakukulelat sa top 5 countries ng ASEAN ngayon dahil sa pagpipigil ng kaunlaran ng Pilipinas na ginagawa ng Amerikano. Pero kung titingnan natin mga survey, sabi ng 75% ng populasyon, America is our friend. Ganyan po ang ganyang kalaki po ang panloloko ng malalaking media sa atin dahil sila ang may control ng malalaking media. Pati mga paaralan natin dahil ang mga politika po natin, karamihan po na mga naging presidente ay pro-American, ng mga tuta ng mga Amerikano. Pati ang ating education system po, yun ang pinapasok, sinusuksok sa utak ng mga kabataan po natin na kaibigan ng Amerika. Hindi po kaibigan ng Amerika. Kaya po tayo naglunsad po nitong kilusan natin laban sa giyera ng Amerikano na gustong gawin ng Amerikano. Dahil nga sa dagdag na US bases, next slide please, na hinihingi ng Amerikano at ibinigay naman ni Presidente Bongbong Marcos. Isang katrayduran sa mga sinabi niya itong nakarang 20 taon po, sa mga talumpati niya, sa mga posisyon niya sa Senado nung siya ay senador. Siya ay tutol sa mga American bases, siya ay tutol dyan sa Mutual Defense Treaty. Tapos biglang bumaliktad siya nung nakaraang taon at pumayag po sa karagdagang US military bases. Ito po ngayon ang inabot nitong dagdag na US nuclear and US military bases. Susunod na slide please. Ito po, importante, tandaan po ninyo. Nagpasok ang mga Amerikano ng Typhoon
missile system, Typhoon missile launchers. Mula dyan sa tinatawag na Typhoon missile launchers, nakikita niyo yung special carrier po ng Typhoon missile launchers. Yan ang pwedeng mag-launch, magpalipad po ng sari-saring klaseng mga missiles mula sa Pilipinas. Saan po nakaasinta po yan? Siyempre ang tingin ng China sa kanila nakaasinta. Siyempre ang tingin ng Russia sa kanila nakaasinta. Saan sila gaganti? Hindi sa Amerika lang. Unang gagantihan nila yung mga base militar ng Amerikano dito. Kaya ubos kaagad tayo bago ang Amerika. Pero pumapayag si Bongbong Marcos na ilagay po rito. Alam ba ninyo yung peligro niyan? Karamihan sa inyo, hindi siguro alam ang kalaliman ng problemang ito. Kasi hindi po kayo ini-inform ng malalaking media. Kaya po tayo nandito. Kaya kami umaasa sa inyo na makwento po ninyo ito. Pasensya na po kung babanggitin ko yung mga popular na pinakikinggan ng marami sa inyo. GMA7, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. ABS-CBN, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. Ha? Nandiyan ba sila? Halika, sa harap kayo para mag-debate tayo sa mga ginagawa niyong panluloko sa sambayanan. Hindi sa gusto po, hindi po sa gusto ng mga kawani. Hindi po sa gusto ng mga kawani ng mga news agencies na yan. Yung kanilang may control, yung mga may-ari po nila. Si Manny Pangilinan po, kasabat po ng Amerikano yan sa pagkontrol ng malalaking negosyo sa Pilipinas. Papaliwanag ko, ang isang negosyo po na niloloko araw-araw, buwan-buwan, ilang dekada na po ang Pilipino. Kuryente, Meralco, si Manny Pangilinan ang may-ari po niyan, sa ngalan lang po. Kasi ang may control po niyan, Salim Group, International Finance Group, na konektado sa Amerikano po. So, very complicated ang sitwasyon ng Pilipinas na isang magagaling, isang bansa na napakaraming magagaling na ini-empleo po sa buong mundo pero hindi mapaunlad ng sariling bansa kasi kontrolado tayo ng mga manluloko. So tandaan po ninyo yan. Yung Typhoon missiles na yan pong launchers na yan, ang napakalaking peligro po sa bayan natin. Kaya po tayo nandito. Napa-amin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos na pumayag sila dyan at napilitan silang tanggapin ang ating pilit sa kanila na tanggalin yan. At sinabi na tatanggalin. Ang problema, pahele-hele, bago-bago ang sinasabi. But before that, ito po ang reaksyon ni President Putin ng Russia. Next slide, please. Philippines warned, U.S. satellite-like status puts it under Putin's nuclear crosshair. Anong crosshair? Alam ba ninyo kung anong crosshair? Pag kayo'y sumisilip po sa bullseye targeting lens, may cross po doon. At yung nasa sentro po, yun ang target. Yun ang ibig sabihin ng crosshair. Dalawang guhit na nakakakross. At isisentro mo yung target sa gitna. Ang presidente ng Russia po ay nagsalita na. Dahil po dyan sa mga Typhoon missiles na yan, missile launchers na yan, ang Pilipinas po ay nalalagay sa crosshair. Yan po ang ebidensya natin na tayo ay nilalagay sa peligro nitong mga ginagawa ng Bongbong Marcos administration, kasabot po ang Amerika. Napilitan sila dahil sa sigasig ng ating mga tumututol at lumalaban diyan na sabihin na hindi, tatanggalin ng mga Amerikano yan matapos ng balikatan military exercise. Hello, Michael Agzulio. Pero Morning. yung huling balita naman sa Armed Forces of the Philippines, baka madidelay ang pagtanggal, paglipat, pag-alis nitong Typhoon missile launchers. At meron namang anunsyo na baka pwedeng ibalik naman pagkaalis and so on and so forth.
Kaya po hindi pwede tayong bumitaw po sa ating pagbabantay, sa ating sigasig na labanan po, tutulan po itong mga ginagawang mga paghahanda para sa giyera ng Amerikano. Ang COVID Dito nga natin mapagpapatunayan ang katapangan nga ni Ka Eric na talagang ilabas ang katotohanan sa nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman mas lalong kinakabahan si Kuting ng Norte na ito dahil wala na siyang lusot at wala na siyang ligtas. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin.